Siyempre, nag-vlog ang ating Pangulo patungkol sa minumulto sila sa Malacanang. Ang takot na takot nga si Sandro. Nagkukwento. Nung una, hindi daw naniniwala si Sandro, di ba? Later on, naniwala na rin. Takot na rin. Kinikilabutan na rin. Diyos ko po. Pero alam niyo, pumasok ako naman, di ba nagpunta naman ako ng Malacanang? Wala ko na, twice na ako napunta. Wala ko nararamdaman. Siguro dapat gawin sa mga ganyang malalaking at mga lumang bahay, dapat well lit din, no? Like malaki naman ang bintana ng Malacanang. Malalaking bintana niyan, lalo yung overlooking sa Pasig. Malalaki eh. Maybe i-repaint. Kung madilim yung mga, yung, di ba, yung room, dapat i-repaint na lang. Kaya lang most of the rooms in Malacanang kasi wood eh. So, ganun talaga yung kulay. Kahoy talaga, no? Red, brown or something. Ganyan. Tsaka masarap naman kasi pag wood eh. Ang alam niyo bang may uri ng kahoy pala mga ate at kuya na, ayan, kaya kita niyo yung background niya parang may yellow na ma-brown. Kasi wood nga po ang karamihang dingding ng Malacanang. Kasi may specific na kahoy na ano eh, na hindi ka nilalamok pag yun yung wood na ginamit sa bahay. Mamahalin and rare lang po yata ang kahoy yun. I mean, may nakita akong bahay na ganyan sa Bicol na bukod tanging yung bahay nilang yun, parang ancestral house nung pinuntahan namin. Bukod tanging yun ang bahay na hindi nilalamok, siguro mabangong klaseng kahoy or nakakaripel talaga yun ng lamok. Kaya kapag ka malamok ang panahon sa lugar na yun sa Kabikulan, ang buong kamag-anakan doon natutulog sa matandang bahay ng kamag-anak nila. Lahat sila nandun. Hindi kaya ng moskitero ang lamok. Hindi kaya ng kulakulambo lang ang lamok, sa dami siguro ng lamok doon sa parting ng Bicol na yun. Maybe siguro gusto nila yung gathering, no? Gusto nila nag-gather sila sa parang Malacanang din na bahay na puro kahoy. Yun, doon sila nag-overnight. Yes. Pajama party. Walang kalamok-lamok yung bahay na yun because sinadya nung may-ari na yung dingding and sahig pati kisame ay yung klase ng kahoy na yun na mabango siguro yun or nakakaripil nga po or nakakaripil ng lamok. So, narepel kaya yung multo? Oo, pero syempre yung ganyang klase ng ambience ng bahay na parang 'di ba, very antique, yan puro wood yung furniture and yung mga walls ganyan. So siguro ay may kilabot factor talaga or maybe nakakapanindig balahibo talaga, no. So kwento naman si PBBM, ganda ng kanyang vlog kasi finally may vlog na naman siya na trending, no. Hundreds of thousands na naman yung views kasi nilalangaw talaga yung YouTube niya nung mga nakaraang araw eh. Napapanahon na siguro gusto rin na curious din ng tao. Kaya lang ba't inuuna mo pa yung mga pagbablog ng mga multo na ang daming problema ng Pilipinas? Hinahanap ko yung mga vlog niya patungkol sa smugglers, wala. Hinahanap ko yung vlog niya sa problema sa South China Sea, wala, 'di ba? O yung kanilang vlog about sa success ng kanilang laban sa droga, yung bida-bida nilang programa, kampanya laban sa, wala naman siyang vlog patungkol doon. Itong multo, pinagtiyagaan niya, nag-effort sila, nagpa-makeup pa nga. Nagpa-lipstick pa ng shining shimmering. Baka manood sa channel natin yung makeup artist, pakisipa ng makeup artist yung yan. Anyway, mukhang subtle lang naman mag-makeup yung makeup artist. Kita nyo naman yung makeup ng First Lady. Hindi naman sobrang makapal, no? Subtle nga lang mag-makeup, playing safe. Kaya lang, hindi siguro niya forte ang mag-makeup sa lalaki. Kaya, parang hihiga na talaga. May isang abogadong lang asar sa ating Pangulo. Ito po yung post niya. Kahapon lang, kay sarap ng inyong pagmamahalan. Ang sabi mo pa, sisipain mo ang smart magic. Kahapon lamang kasama mo si, ay walang pakulay. wala pa pang, may pakulay na po dito sa Herapad mga ate at kuya. May pakulay na dito. May ads na nga dito no. So feel free to support our channel. And then i-share ko na lang yung link ng ating membership. Ang mura lang naman ang membership fee dito sa ating channel. So tingnan nyo naman, nagpakatsaga-tsagang mag-edit si Attorney Glenchong or maybe pinasa lang sa kanya tong picture. And shinare naman niya. Sino ang multo sa ating buhay? Parang survey natin to kanina. Silipin ko nga, di ba survey natin to? Dali Saan yung survey natin? Nasa survey natin to Nagtatanong tayo kung sinong multo Topic pala to ni Attorney Glenchong. Attorney Glenchong? Sino ang multo sa buhay ng mga Pilipino? Di ba? Oo, survey natin yan
Oh, tapos yun din ang post ni Attorney Glenn Chong. Teka nga, tingnan ko nga yung post ni, tsaka yung comments. Postcard for All Souls Day. Iba yung All Saints sa All Souls. So, All Saint yung January, November 1, right? Tama ba? Comment nyo nga sa comment section. All Saints Day ang November 1, All Souls Day ang November 2. Hindi ko nabuklat eh. From Smart Magic Family. My God. Sino ang family ng Smart Magic? Sa pinaka-sentro, si Popsicles Multo siya doon. Popsicles Multo. And then, si Ma'am Shikels na pinaka-ibabaw. Bakit mas mataas? Bakit nasa ibabaw ang ranking ng multo na si Ma'am Shi? Siya ba ang utak ng... Alam nyo na? Si George Garcia, ayun nasa dulo. Yun. May something dyan ha. Kakasuhan daw yung mga teacher na nag-back out sa barangay elections. Yung mga watchers. Ay, may pakulay na. Unang pakulay. Thank you, Glenn Watanabe. Unang pakulay sa Herapan. Kakasuhan daw yung mga teacher na mga poll watchers yata pero nag-back out. Also yung mga police sa parting Mindanao, mga ate at kuya, mukhang pag-aaralan daw kung kakasuhan or something. Kasi ang gulo-gulo doon. Magulo naman talaga ever since sa Mindanao. Tapos yung botohan parang magulo. Natakot yata yung mga teachers at mga pulis. Kakasuhan daw. Bago yung kasuhan ng mga teachers at mga pulis, natakot lang sa kanilang buhay, dagdagan nyo muna yung mga bayad nila doon. Kasi talagang obligasyon po namin mga teachers yan na maging, lalo pag public teacher ka na, diba? Maging poll watchers or what. Sa canvassing ng boto, nandun dapat ang mga teachers at ang mga pulis. Kami ang pinagkakatiwala. Mabigat ang responsibilidad ng mga teachers, mga at kuya. Diyos ko po, ang anak nyo nga, 2-3 lang, sakit na ng ulo nyo. Ang mga batang binabantay ng teachers araw-araw, 40, 50, may mga classrooms na 70 ang estudyante. Hindi po biro ang maging teacher. Kaya ako, naku, parang wala akong balak magturo. Ayoko ng bonggang sakit ng ulo. Pero noble job nga po yan. Pero dapat naman, di ba, na ibabalik naman yung mga pagdurusa at paghihirap ng mga teachers, pagre-risk ng buhay nila. So, George Garcia, ayusin mo ha. Abogado ka ng pamilya Marcos, alam mo na, abogado siya dati, di ba? Yung George Garcia, nasa dulo na yun si Babaw. This is upper rightmost corner. Alam mo na nakipag-away to kay Lugaw sa recount. Tapos ngayon, hindi nyo tinatanggal ang Smart Magic. Ay, bakit? Sino ito? Mukhang foreign germs. Tapos may mga mukhang in-chicken pa doon. Pinoy ba yun? Nasa baba? Nasa dulo kasi kamukha ni Joma Seasoning yung nasa ibaba ni George Garcia, mga Joma Seasoning. Kadila pa dila pa. Afraid So sila ba yung multo sa buhay natin yun? Sa Attorney Glenn Chong talaga, binubuli pa. Sa Attorney Glenn Chong po, para sa kaalaman ng hindi familiar, ay kasama ni PBBM sa pakikipaglaban sa Smart Magic nung dinaya si PBBM noong 2016 kuno. 'Di ba? Dinaya kuno ni BFF Lenlen Lugaw ko si PBBM noong 2016. Kaya si Lenlen ang Vice President. Kasama si Attorney Glenn Chong sa pakikipaglaban sa Smart Magic na mandaraya. Di umano, sabi ni Attorney Glenn Chong. Ngayon, Attorney Glenn Chong echapwera. Ang sabi naman sa mga vloggers, hindi ka lang nabigyan ng pwesto kaya ka galit na kay PBBM. Ang sabi ni Attorney Glenn Chong, binenta daw ni Kineme, ni Multong Kineme, siya sa Smart Magic. Parang maa-appoint naman talaga dapat siya, kaya lang hiniling daw ng Smart Magic ang ulo ni Attorney Glenn Chong na wag niyong i-appoint niyan. Kaya kahit sa inauguration hindi na rin kasama yung pagpapalit ni Tatay Digong noon, June 30, at saka ni PBBM. Umaga kasi ng June 30, katapos ang araw ng June, ay si PRRD pa yon. Pag alas 12 onwards, si PBBM na ang Pangulo. Yung pagta-transition ba, yung inauguration. Wala na doon si Attorney Glenn Chong kasi nandun yung mga foreigners na taga Smart Magic na nanonood ng inauguration. So parang ayaw na nila, parang wag yung i-appoint yan kasi kalabang mortal ng Smart Magic at Comelec si Attorney Glenn Chong. So yun yung kapalit, no? Hiniling daw na isyapwera. At kung ano man ang kapalit para maitsapwera sa Attorney Glenn Chong, sila na lang ang nakakaalam. Kasi according to Attorney Glenn Chong, may pag-uusap daw na naganap between and mga taga Smartmatic
smart magic people. Ano sabi ng mga tao dito? Nabawasan daw ang respeto niya kay Attorney Glenn Chong kasi ito yung maraming followers si Attorney Glenn Chong na pro BBM. Kasi kaibigan nga ni PBBM si Attorney Glenn Chong dati. Ay ngayon, 'di ba? Parang bakit nga naman hindi niyo tanggalin na PBBM yung sinasabi niyong mandaraya noong 2016? Nakinabang ba kayo? Nagtatanong kasi si Attorney Glenn Chong. Pinakinabangan niyo ba ngayon smart? Parang wala na kayong balak tanggalin, parang permanent na 'di ba? Inakusahan mong nandaya ang smart magic noong 2016. Tapos ngayon, nandyan pa rin. What's the use of your power, di ba? Anyway, ikaw ba talaga ang powerful, PBBM? Walang galang sa Pangulo, attorney ka pa naman, oh. Ang dami nang babati ko sa Attorney Glenn Chong. Ang dami nagsabi, kawawa daw sa baka tayo ang kawawa sa mga yan. Ang dami pa ring tulog. Oh, ang palaya po, inuulam, hindi inuugali, oh. Bitter daw sa Attorney Glenn Chong. Ang daming bashers sa Attorney Glenn Chong. Oh, attorney, ikaw ba yan? Ano nangyari? Di ba kasama ka pa namin nangangampanya para kay BBBM? Bumaliktad ka na. Doon nga kayo magtaka. Huwag na lang kayo mag-rely sa sinasabi ng Ensaymada Vlogger na si Attorney Glenn Chong ay binayaran or hindi lang na-appoint para kaya binabumabatikos na. Dapat tinitimbang din ng mga Ensaymada Vloggers at ng mga loyalista na bulag pa rin hanggang ngayon na, di ba? Sabi ni Attorney Glenn Chong, ayaw daw alisin ng smart magic. Dapat sasabihin na, oo nga ano. Bakit nga naman ayaw alisin? Dinaya nga daw si PBBM noong 2016. Siya na ngayon na nakaupo. He has all the powers. Kung hindi matanggalin, di ba dapat may fair na bidding or something? Baka pwedeng mag-design ng software ang Pilipinas. Marami naman tayong IT experts na magagaling. Yung iba nga nagsisipag abroad na nga, di ba? Yung mga IT professionals ng ibang bansa, Pinoy at saka Indiano. Kaya ng Pinoy mag-design ng system or software na ilalagay sa makina para sa fair na bilangan. Eleksyon natin to, dapat alam natin ang pasikot-sikot. Bakit tayo bumili ng, di ba, ng foreign company or foreign machines and programs and software, if it's a software, para gamitin sa eleksyon natin? Anong kamalayan natin doon? Hindi man natin nabubutingting. Oh. So sinasabi ni Attorney Glenn Chong, ganyan, hindi ba kayo nagtataka, ayaw pa rin alisin, kaaway niyang mortal noong 2016 yan. Dapat yung mga loyalista nagtataka, oo nga, no, may point si Attorney Glenn Chong. Wala sobrang bulag kasi ng mga followers ngayon, pati mga Ensaymada. Oh. So, yan, ang daming nagagalit kay Attorney Glenn Chong. Oh. Normal yan, si Attorney Glenn Chong, ilan ang followers? Si PBBM, milyones ang followers, 7 million sa Facebook, halos magti 3 million. Oh. 4.9, hindi pa nga maka 5,000 followers, ay kukuyugin ka talaga, Attorney Glenn Chong, ng mga 31 million na bumoto. So, si Attorney Glenn Chong ba ay bully lang ng mag-asawa? O nagsasabi siya ng totoo na ang multo sa buhay natin ay yung mga yun at alam nyo na. I-comment nyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.